Sa ngayon po ay hindi pa nare-reveal yung pagkatao, yung identity ng victim, ng cyclist. Dahil kita nyo naman, may siya, may helmet, bike helmet. At syempre, likod lang talaga ang nakuhanan. Naiintindihan ng marami, ng mga netizens, kung bakit ayaw niyang mag-come forward. Ngayon, lalong nabubulgar kung ano yung totoong pagkatao naman netong aggressor, netong dating pulis. Dating pulis, dismissed dahil sa kinasangkutan din na katiwalian. Yun ang totoo. Hindi po siya retired. At marami pang lulutang dyan na kung ano-ano tungkol sa buhay nga netong si Wilfredo. Okay, maraming mga dati niyang kasamahan ang lumabas na rin. At yun nga, may pahayag na eto talagang taong to noon pa man ay may hangin na. Kaya naman pala. Ito po. Kahit po yung kanyang trabaho ay na-reveal na rin. Ito, in a statement released by the highest court, they confirmed that Gonzales was a co-terminus staff pala siya ng isang associate justice ng Supreme Court. Yun. Kaya pala ang lakas ng loob. At yun po ay bago pa man siyempre nangyari ito. Nung maging viral po ito kamakailan, itong insidenteng ito, agad-agad pong tinanggal sa trabaho. Yun, masakit yan. Pero yun nga, sabi ng mga netizens, kung sana ay idamay din yung pinakamasaklap, yung talagang masasaktan, yung mga ganitong klaseng tao, katulad ng pension, sana wala na daw pension, yun ba'y makatarungan? Siguro sa mga katulad niya, naku po ay deserve niya. Dahil yun nga, naglalabasan yung kanyang mga baho. Naglalabasan kung anong klaseng tao etong dating pulis na ito. 'Di ba? Maraming kasamahan na nga ang may pahayag kung ano ang klaseng pagkatao meron ito. Okay, so this is to notify the public that Mr. Wilfredo Gonzales was a co-terminus employee of a certain justice, associate justice, at yun nga, his employment was immediately terminated on August 27 upon discovery of the incident. So, etong insidente na ito ay nangyari noong August 8. So, ibig sabihin, kung hindi ito nag-viral, walang ganitong mangyayari. Hindi siya matatanggal sa kanyang trabaho. Mabuti naman at nag-viral. You see, may paraan po talaga ang Panginoon para yung mga gumagawa ng kabulastugan, kahayupan, at yung mga ganitong pambubuli ay may kahahantungan. May paraan po talaga. Mantakin nyo all along, August 8, natanggal lang siya ng August 27. Walang alam yung kanyang boss. Walang alam ang Supreme Court tungkol dito sa pangyayaring ito. Yun yung sinasabi ko dati na paano kung hindi nag-viral? Ililimot ang lahat at mananatili sa puso ng family ng biktima na anytime ay pwedeng magkaroon sila ng banta sa buhay nila. At syempre, yung trauma na ibinigay doon sa biktima, hindi lang sa biktima, sa tingin ko pati yung family ng biktima ay na-trauma dito sa pangyayaring ito. So yon, buti na lang talaga, uulit-ulitin ko, nag-viral etong video na ito. Protektahan po natin, deserve nung vlogger na nag-upload na siya rin po ay tulungan sana ng mga lawyers na kilala katulad ni Attorney Fortune. Anyway, good luck sa'yo, Kalbo.